Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Pinagpala tayo na naman ng Diyos dahil tayo ay kakausapin na naman ngayong umagang ito ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero bago tayo mag-start, syempre tayo po muna ay mananalangin. Samahan niyo po ako, magsiyo po tayo. Ama namin na nasa langit, muli kami nagpapasalamat sa umagang ito dahil tinawag mo kami at binigyan ng pagkakataon para makinig ng iyong mga salita. Kaya pinupuri ka namin, pinasasalamatan o God, sinasamba ka namin. Ama, muli mo kami samahan, gabayan at proteksyonan sa aming pag-aaral, maging maayos yung aming pag-aaral ng iyong mga salita ngayong umagang ito, at buksan mo po yung aming puso at isipan para totoong maisa puso't isipan namin at maintindihan ang iyong salita, O God. Samahan mo rin po ako, O Diyos, turuan at gabayan para lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita, O Diyos. At kiniklaim namin uli, Lord, na tagumpay ang gawain ito dahil kasama ka namin. Narito ka sa aming pag-aaral, Lord. Salamat po, Ama. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Kaya Lord, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga po sa inyo at sa ating lahat mga kapatid. Bago ulit ako mag-umpisa ng aking sharing ngayong umagang ito, ay unahin ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, Ephesians chapter 4 naman po yung aking i-share sa inyo ngayong umagang ito. Kaya I pray na mga kapatid na ihanda natin yung ating puso at isipan. Pag-focus tayo sa pakikinig at pag-aaral ng ating salita, ng ating Diyos. So, mag-start na po tayo. Ulitin ko lang, Ephesians chapter 4 verse 1 to 6 po. At ito po ay may pamagat na pagkakaisa dahil kay Christ. Dito po ako magbabasa ulit sa ang Biblia Pinoy version po. Sabi po sa verse 1, sabi po ito ni Apostol Paul, nakakulong ako ngayon dahil sa pagsiserve ko sa Panginoon. Nakikiusap ako sa inyo, mamuhay kayo sa paraan na nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Lagi kayong maging humble, mabait at matyaga. Pagpasensyahan nyo ang isa't isa para ipakita ang pagmamahal ninyo. Gawin nyo ang best nyo para hindi mawala ang unity na binigay ng Holy Spirit sa tulong ng kapayapaan na naglalapit sa inyo sa isa't isa. At verse 4, iisa ang katawan at iisa ang Espiritu, gaya ng isang pag-asa na binigay sa inyo na nung tinawag kayo ng Diyos. May isang Panginoon, isang faith, isang baptism. At verse 6, iisang Diyos at Tatay ng lahat. Siya ang Panginoon ng lahat. Kumikilos siya sa lahat para sabi dito, kumikilos siya sa lahat para mangyari ang kalooban niya at kasama siya ng lahat. Amen and amen. Yan po ang salita ng ating Diyos. No? Salamat sa salita ng ating Diyos. Dito nakakulong si Apostol Paul dahil sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon, sa pagbabahagi, sa pag-share, sa pagtuturo ng salita ng ating Diyos. Pero kahit nakakulong siya,
Marami siyang sulat na ibinibigay sa mga mananampalataya, sa mga simbahan, papadala siya. Ah, Nagtuturo din siya kahit nasa loob siya ng kulungan. Marami siyang ginagawa. Sigurado ko, lagi siyang nananalangin. Ganun ang ginagawa niya kahit na siya ay nakakulong. Sabi nga niya, nakikiusap siya. Sa inyo, mamuhay kayo sa paraan na nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Lahat tayo ay tinawag ng Diyos para makinig, mag-aral at mag-share ng Word of God, ng salita ng ating Diyos. Sabi pa, lagi kayong, sabi niya, lagi kayong maging humble, mabait at matyaga. Pagpasensyahan nyo ang isa't isa para ipakita ang pagmamahal ninyo. Maging mabait, sabi ni Apostol Paul, at matyaga. Pagpasensyahan nyo ang isa't isa para ipakita ang pagmamahal ninyo. Di ba, maging mabait sa ating kapwa, lalo-lalo na sa ating mga mahal sa buhay at mga kapatid sa pananampalataya. Pagpasensyahan nyo ang bawat isa para ipakita ang inyong pagmamahal sa isa't isa. Kasi tinuro yan, no? Alam natin yan, salita ng ating Diyos. Yung dalawang pinakamahalagang utos ng ating Diyos, no, na sinabi ng Panginoong Hesus na mahalin natin ang ating Diyos ng buong puso't kaluluwa, ng buong kalakasan, ng buong pag-iisip, at mahalin din natin ang ating kapwa ng kagaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Kaya sabi nga ni Apostol, ipakita nyo ang inyong pagmamahal sa isa't isa sa pagmamagitan ng pagiging mabait at pagpapasenyo, yung pagtsatsaga at yung pagpapasensya sa isa't isa. Yun nga, para ipakita ang pagmamahal sa isa't isa. Kung hindi tayo magpapasensya, hindi tayo magpapatawad, hindi tayo nagmamahal, hindi natin mahal yung ating kapwa. Yan ang sinasabi sa atin. Verse 3, gawin nyo ang best nyo para hindi mawala ang unity na binibigay ng Holy Spirit sa tulong ng kapayapaan na naglalapit sa inyo. Sa isa't isa, ibigay ang best. Hindi basta okay na yan, pwede na yan. Wala ganun talaga, hindi tayo pwedeng magsabi ng ganun. Kasi tinuturuan tayo ng ating Diyos, tinuturuan tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Diba sabi nga ni Apostol Paul na maging mabait at matyaga. Pagpasensyahan ng bawat isa para ipakita yung pagmamahal. Diba po? So kailangan natin na gawin ang best para hindi mawala ang unity o pagkakaisa na ibinigay ng Holy Spirit sa tulong ng kapayapaan na naglalapit sa inyo. Sabi niya, tulong ng kapayapaan na naglalapit sa inyo sa isa't isa. Verse 4, iisa ang katawan at iisa ang espiritu gaya ng isang pag-asa na binigay sa inyo na tinawag kayo ng Diyos. Iisa ang katawan at ang espiritu. Iisa lang yun, mga kapatid, na binigay, no? Sa isa't isa. Iisa ang katawan at iisa ang espiritu gaya ng isang pag-asa na binigay sa inyo nung tinawag kayo ng Diyos. Nung iisa lang. Hindi magkakaiba ang katawan, hindi magkakaiba ang espiritu, kundi iisa lang ang binigay yun nang tinawag tayo ng ating Diyos ko. So dapat may pagkakaisa tayo. Kaya nga iisa di ba? May pagkakaisa. Sa pananampalataya dapat iisa. Iisa lang dapat yung damdamin, yung pagmamahal, di ba? Hindi yung konti sa isa, marami sa iba, o marami sa iba, konti sa isa. Hindi pwedeng ganun. Dapat po iisa lang. Pantay-pantay ang tinginan ng bawat isa. Yan ang tinuturo sa atin. Kahit sa pamilya, wala dapat tayong mas mahal ang isa, yung isa konti lang, pagdating sa isa parang di ba, parang wala lang. So dapat ang pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kapwa ay pantay-pantay, na walang konti sa isa, marami sa isa. Dahil ganoon ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Pantay-pantay, wala siyang pinipili, lahat mahal niya. Sabi pa dito, mga kapatid,
Verse 5, may iisang Panginoon, isang faith, isang baptism lang tayong lahat. Mga kapatid, iisang pananampalataya, no? Iisang Panginoon, iisang faith, iisang baptism. Yan ang dapat makita sa atin. At verse 6, iisang Diyos at Tatay ng lahat. Siya ang Panginoon ng lahat. Kumikilos siya sa lahat para mangyari ang kalooban niya at kasama siya ng lahat. Yun nga lang, madalas binabaliwala natin ang ating Diyos. Ang Holy Spirit na nasa atin, hinahayaan lang natin na sarili natin yung kumilos, mag-isip, gumawa. Hindi tayo humihingi ng tulong. Samantalang pinagkalooban tayo ng banal na Espiritu, no, ng ating Diyos. Binigyan tayo ng Espiritu na nanggagaling sa Kanya, pero yun ay hindi natin ginagamit ng maayos. Hindi natin siya hinihinga ng tulong. Kaya nalulungkot siya. Nalulungkot siya sa ating mga ginagawa. Pero sa verse 6 nga, iisang Diyos at Tatay ng lahat. Siya ang Panginoon ng lahat. Kumikilos siya sa lahat para mangyari ang kalooban niya at kasama siya ng lahat, mga kapatid. Yun nga, sabi ko nga, binabaliwala natin minsan. Kahit narinig natin yung salita ng Diyos, parang wala lang. Lumabas lang dito, pumasok dito, lumabas sa kabila. Hindi bumababa doon sa ating mga puso, yung ating mga napapakinggan. Binabaliwala natin yun, mga kapatid. Pero dito tinuturo nga sa atin, una pa lang, na maging mabait tayo sa isa't isa. Maging matyaga sa lahat ng gawain para sa Diyos. Yung pagba-Bible study, pag-share ng Word of God, pagbabasa, lalong-lalo na yung pananalangin natin. Dapat araw-araw, maya't maya o oras-oras tayong nananalangin. Dapat natin ipagpasalamat ang lahat ng binibigay sa atin ng Diyos. Lalong-lalo na ngayong umagang ito na nakapakinig na naman tayo ng salita ng Diyos. Dapat natin yan ipagpasalamat sa Kanya dahil yan ang will ni God, ang gusto ng Diyos na tayo'y makapakinig ng Kanyang salita. Gusto ng Diyos na makilala natin siya ng lubusan. Gusto ng Diyos malaman natin ano bang ginawa niya sa ating mundo, ano bang ginawa niya nang ibinigay niya, no, yung ating Panginoong Hesus para sa ating lahat. Ano ba ang tunay na nangyari, ano bang ginawa ng mga tao sa Panginoong Hesus nang bumaba dito sa langit, nag-preach, no, ng salita ng kanyang Ama, at ano ba ang benefits nito sa atin. Malalaman natin yan sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, pakikinig ng mga preaching, mga kapatid. Yung salita ng ating Diyos na kanilang pinipreach, yun ang ating papakinggan. Doon tayo magpo-focus. Kahit pagbabasa, mag-focus tayo, mag-aral tayong mabuti para makilala natin ang lubusan ang ating Diyos. At dito nga, tinuturo sa atin, maging mabait, maging matyaga, pagpasensya ng bawat isa, magkaisa, magpatawaran tayo, magmahalan. Kahit pa, sabi nga, kahit pa hindi ka mahal-mahal yung taong yun, mahalin natin dahil yun ang sabi ng Diyos. Yun ang inuutos ng ating Diyos sa bawat isa. At yan po ang aking sharing ngayong umaga na pamagat nga po dito sa Biblia, pagkakaisa dahil kay Christ. Pagkakaisa dahil sa ating Panginoong Jesus. I pray marami tayong natutunan ngayong umagang ito. Marami na naman tayong idadagdag sa ating kaalaman. Marami na naman tayong maisusulat. At magiging mas maayos na naman yung ating umaga, araw ngayon dahil nakapakinig na naman tayo ng salita ng ating Diyos. Mga kapatid, sabi ko nga kanina, ito'y will ng ating Diyos ang makinig, magbasa, mag-aaral ng kanyang salita araw-araw, mga kapatid. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan at salamat din sa inyo mga kapatid sa pakikinig nyo na naman ng salita ng ating Diyos. Salamat, narito na naman kayo. Salamat sa ating Diyos. Tayo po ay muling mananalangin, ipagpapasalamat natin ang umagang pinagkaloob ng Diyos para tayo ay kausapin. Magsiyuko tayo. Hallelujah. Yes, oh God, aming Ama sa langit, maraming salamat sa iyong salita na aming napakinggan, napag-aralan ngayong umagang ito.
yung aming napagsalu-saluhang makapangyarihang iyong salita, Lord. Salamat po. Salamat po dahil dito tinuturuan mo na naman kami ng maging mabait, maging matyaga, maging mapagpatawad, yung lagi kami magpaumanhin sa isa't isa, Lord. Yan ang tinuturo mo po sa amin. Salamat, Lord God, and I pray na yan po ay magawa namin, masunod namin. Kaming lahat ng mga tao, Lord, dahil sa iyong salita, lahat kami ay iyong kinakausap, Lord. Hindi ka namimili, kundi sa lahat ng tao ang iyong salita. Kaya maraming salamat po sa gawain ito na pinapahintulot mo sa amin everyday na ito po ay aming gawin. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Lord, I pray na lagi mo po kaming bigyan ng lakas ng loob, ng wisdom and knowledge sa aming pagbabahagi ng iyong mga salita, O God, upang ang lahat ng tao ay makakilala ng lubusan sa iyo, Lord. Yan po nawa ang magawa namin. Kaya, Lord, lagi kaming mananalangin, hihingi ng tulong, ng gabay para makahayo kami ng maayos, Lord God, upang mas maging maayos ang aming buhay dito sa lupa, Lord God. Yung hindi kami mapahamak, Lord God. Yan po ang aking panalangin na lahat kami, 10 ng aming mga mahal sa buhay, Lord, lagi mo pong gabayan, proteksyonan, ingatan, Lord God, para hindi kami magkamali, mapahamak ulit, Lord God, kagaya ng dati. Dahil tinawag mo na kami, binago mo na po kami. Kaya I pray na kami lahat ay magpapatuloy, sumunod at isabuhay ang iyong mga salita, Lord. In Jesus' name. At nagpapasalamat din po ako dahil patuloy pa rin ang biyayang pinagkakaloob mo sa bawat isa dahil mahal mo po kami. Salamat sa pagkain, Lord God, sa inumin, Lord God, sa kalakasan, kagalingan ng may sakit at karamdaman, kaayusan ng bawat pamilya, kaayusan ng bawat bansa, Lord. Ikaw lahat ang may gawa niya, Lord God. Dahil ang gusto mo, maging maayos, masaya, masagana, payapa at tagumpay ang aming buhay, lahat ng tao at lahat ng bansa, Lord God. Maraming salamat po sa iyong kabutihan at pagmamahal sa aming lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat-lahat, O Diyos. Salamat po. Kaya Lord, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Alam kong dinig na Diyos ang ating panalangin. At alam ko rin, naniniwala ako sa pangalan ng Panginoong Hesus, tinugon ng Diyos ang ating panalangin. Salamat sa ating Diyos. Salamat din sa inyo mga kapatid. I pray magpatuloy po tayo mag-aral, magbasa, at makinig ng salita ng Diyos. At hindi lang basta pakinggan ito, kundi ating itong isabuhay at ibahagi sa lahat ng tao. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat.